Hi, Vivi! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman na-i-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every week. We make sure na lalabas kami every week. And aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat bait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable Stories. Kwento Buhay, at tagumpay. inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga pangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Simula at pangarap. Magkaeskwela noon sa Santa Elena High School at magkasama na rin ngayon sa buhay at negosyo.
lumaki sa Marikina. Pareho nilang pinangarap ang makaahon sa buhay at maging matagumpay sa negosyo. Pagsubok at pagbangon. Hindi naging madali ang kanilang simula. May pahinante na sumasahod ng 150 pesos kada araw. Habang ang isa naman ay nagsimula bilang SK Kagawad na walang sahod. Pareho rin nilang kinaharap ang hamon ng hindi kumpleto ang gabay mula sa magulang at maagang pangungulila sa ama. Ngunit sa halip na sumuko, ay talaga naman lumaban sila at pinagpatuloy ang pangarap at bawat pagsubok. Tagumpay at inspirasyon. Ngayon ay magkatuwang na nga sila sa buhay at sa negosyo. Pinapatakbo na ang sariling coffee shop na Walsi Coffee. Bunga ng tiyaga at sipag na kapag-invest na ng sasakyan, condo unit at provincial lot. Para nga sa kanila, ang sabi, ang tunay na tagumpay ay ang sabay na pag-unlad, hindi lang para sa sarili kundi para sa kapwa. Moto sa buhay. Ang kanilang pinangahawakang salita, mananalo ang hindi napapagod, matalo. Money in the hands of good people, do good things. Tiwala, tiyaga at timpla. Kwento ng kape at tagumpay. Mga pangga, mga kasama natin ngayon na napakagwapo na si Kevin Ralph Samson. Kevin, magandang hapon sa iyo, Kevin. Yes, sir. Magandang hapon po at magandang energy po sa ating lahat sa mga nakikinig. Gusto ko yung magandang energy. Oo. Kamusta ka naman, Kevin? At malamang ikaw yung nakaranas ng matinding bagyo, no? Nung nakaraang linggo kasi dapat ito ang ating guest eh. Oo nga. Nakoy, nabaha ba kayo? Yes po. Ngayon, hindi na masyadong baha doon sa Marikina. Medyo maganda na talaga yung city namin. Mm-hmm. So, in fairness, nabalita ko nga sa Facebook yun, pinupuri ang Marikina ngayon, di ba? At yun nga lang talaga, hindi maalis sa mga, ito yung laking Marikina eh. Marikenyo, di ba? Marikenyo. Talaga, hindi maalis talaga sa amin na, sa amin, taga Marikina kasi ako, mga pangga, no? Na maalis na matakot, no? Kasi nga, ang Marikina kasi talaga ay kilala bilang nabahaing lugar, di ba? So, ikaw naman, ano nung nangyari, hindi naman inabot? Sa ngayon, hindi na eh. Unlike before talaga ng mga past years na kapag umuulan ng medyo malakas, tuloy-tuloy. Like recently, bumabaha. So ngayon, sobrang laki ng improvement ng Marikina. Nako, salamat sa iyo, Kevin, at nakapunta siya dito. Oo, alam ko buti nga. busy ka. Nako. 'Di ba at alam mo sa edad niya, no? Ang busy na niya, friend. Eto ngayon, bago natin pag-usapan yung tagumpay nyo, dahil ako natutuwa din sa mga na-invest na nila partner. Oo, nakita ko, napakita ko nga eh. At the age of 30 plus lang, di ba? Kamusta naman yung pagkabata mo, Kevin? Pagkabata ko, masasabi ko na masaya naman din yung pagkabata ko eh. So, umabot lang din dun sa point na both parents ko separate. So, lumaki talaga ako sa lolo ko, sa mga tito ko. So, sila yung kasama ko. Ilang taon ka nun? Sorry. Siguro mga bata pa ako, mga 3 years old, gano'n. Okay. Ang hirap nun lumaki ka ng palipat-lipat kasi 'di ba sabi mo? Hindi naman siya palipat-lipat, separate lang talaga siya. So nagstay talaga ako sa side nung father ko. Then both pareha sila may pamilya na. So ang natitirang nag-guide sa akin doon yung lolo ko, mga tito ko, which is sobrang grateful ko kasi sila yung talagang naging guardian ko eh. Kasi 'di ba sabi mo separate yung parents mo. Syempre hiramin ka rin ng nanay mo eh, 'di ba? Ilang linggo ka sa kanila, ganun, tapos ibabalik ka rin doon, ganun. Siguro nung mga time na yun, hindi ko pa sa bagay bata pa eh. Bata pa ako eh. Pero kung eto may isip na mahirapan yan. Pero sabi nila, no, ewan ko kung totoo ba to, yun ba ang advantage daw? Kapag bata pa lang, mulat ka na nahiwalay ang parents. Parang mas okay daw, sabi O ilang taon ka, kaysa dun sa alam mo. Kumbaga ilang taon ka na nalaman mo na 3 nga daw siya. 3 years pa lang. Parang 3 yung pagkakatanda ko na naaalala ko pa siya. Oo. Pero yun nga, nung syempre lumalaki ko, nag-aaral. Matanong ka na? Natatanong ako. Syempre sa mga school, may mga Mother's Day, Father's Day, yung mga ganun. Kasi pag 3 taon, wala ka pang idea dyan eh. Yung nakaisip ka na, doon ka na matanong. So ilang taon ka nun?
Mga 15? Hindi naman. Siguro, elementary, grade 3, mga ganun. Matanong ka na? Oo, natatanong na. Pero masaya din kasi yung kinalakihan ko, yun yung kahit wala kang pera doon, yung mga kasama mo, masaya eh. Kumbaga, may enjoy nyo yung araw-araw eh. Yun naman ang doon. Kumbaga yun yung kapalit, diba? Na hindi naman lahat ng mga nagkakahiwalay, pangit ang kinalalabasan. At napabayaan. Oo. Eto naman, pagdating ba ng high school, ikaw ba yung tipong normal din na high school? Nako, partner. Napakabait ko nung high school ako. Yung totoo, Kevin. Yung totoo. Hindi kasi may alam ako. Siyempre kapag separate na magulang, minsan tropa tayo sa mga ganyan, di ba? Siguro may kulit ng konti, pero naman, nakokontrol ko yung sarili ko. And dahil nga, ayos din talaga yung mga naging guardian ko, alam ko kaagad kung ano yung tama sa mali. Kumbaga, nag-guide talaga nila ako. Ano pangarap mo nung bata ka pa? Nung bata ako, wala talaga eh. Kasi parang sabog pa yung isip ko na kung saan ba ako papunta. Chill ka lang sa buhay, gano'n. As in, di ko siya masyado pang iniisip. Siguro nung nag-high school ako, nung biglang nawala yung lolo ko. Okay. Yung nawala yung lolo ko, parang yun din yung time na parang naiba lahat eh. So parang na-wake up call din sa akin yun na ito na, game, ito na yung talagang parang, ito na yung buhay, parang gano'n. Ano unang nasa isip mo kagad na paano? Gagawin mo? Kasi di ba, wala ka pang pangarap nun eh. So yung etong nahihirapan ka dahil ang lolo mo nagpalaki sa inyo, nawala, ano gusto mong maitulong sa kanila? Naisip mo? Nung nawala yung lolo ko, parang medyo na ako nun, nasa teenage na ako. Yung 16, like gano'n, 17. Na dahil nga lumaki din ako sa street, sa kalsada. So may mga kaibigan din ako na nakakasama araw-araw. Syempre, hindi ko maiwasan minsan na makumpara yung pamilya nila sa pamilya ko. Tapos, nung mga time na yon, masyadong madrama tayo dito. Pero, yun lang. So, sinasariwa ko lang din naman na yun din naman talaga yung baon ko hanggang ngayon, yung experience. Siguro kung bakit ganito ako ka-solid ngayon. So, pero hindi ako naniniwala, Kevin, na wala kang pangarap. Yung gusto mo maging yung unang-unang naisip mo. Meron ba yung astronaut? Gusto mo ba maging police? Police, doktor. Nung di ba sa high school, pag may yung mga sinasagutan. Yan. Yung yung slam book, ganyan. Slam book, parang ganun. Ang nilalagay ko lagi dati doon, gusto ko maging police. Police. Oo, parang police lang. Pero parang yun yung trending kasi dati na ilagay mo, police ka. Pero parang wala siya sa sa inside ko talaga na maging police. Parang ganun lang. Kasi panahon na noon, naalala ko si FPJ, di ba? Mga pelikula ni FPJ noon, parang nakaka-amaze na hahangaan mo talaga siya. Kasi hero eh. Tsaka pag mga batang lalaki, di ba? Yan kaagad, police. So, ayun. Pero, yun, later on, nung fast forward, parang nagkakaisip na rin ako. Umabot na dun sa point na para saan ba talaga yung ginagawa ko. Yun, tinatanong ko na sa sarili ko yun, para saan ba tong ginagawa ko? Hanggang kailan ba ganito? So, kailangan ko talagang gumawa ng paraan. Kasi nga, since sabi ko nga kanina, yung parehas na magulang ko magkahiwalay. So, mag-isa talaga ako na alam ko na darating sa point na magiging mag-isa ako na kailangan kong ilaban yung sarili ko talaga. So, survival series na nung time na yun. Pero syempre, with may guardian nga kahit papaano. Kaya hindi ako naligaw ng landas. Yung pumasok ka ba sa mga sideline na? Ang dami kong pinasukan na sideline. Unang naalala ko, nagpahinante ko eh. Ito yung kumikita ka na 150? Bata pa ako nito, sir. Mga 15 yata ako nito eh. 15? Yung lugar namin, may tracking company doon eh. Ngayon, dahil nga sa kalsada ako, may mga tropa ako doon na matatanda na, yung mga galing probinsya na pahinante. So, nakakasama ko sila. Parang one time, magkakasama kami ng mga tropa ko, may kulang na pahinante. So, parang tinanong kami, sino gustong sumama rito? Eto, bayad, ganito, ganyan. Yung 150, sobrang laki nung panahon na yun. Kaya sabi ko nung time na yun, sige, testingin natin to. Tapos tinesting ko. Ang nakakatuwa dito,
napakahirap niya eh. Napakahirap niyang gawin kasi gigising ka ng madaling araw, mga 3:00 ng madaling araw, pupunta kayo sa garahe. Magkakarga kayo ng mga gamit. Tapos pahinante ng ano ba to? Di buhat pwede ba talaga. magbanggit ng gardenia? Alam mo yung mga tinapay. Sa Laguna. Pramarikina. So, dala namin yung gardenia. Punta kami ng Maynila. Lahat ng Mercury Drug doon. Dinadala nyo? Dala namin ang mga... Ako, Deliver. Ang role ko doon, taga-assist yung taga-baba ng mga tinapay. Ang masaya kasi dito, kapag may mga sira, yung kung tawagin nila is bad order, take out na yun. So, uwi nyo na yun. Chibok na yun. Ano mga ganun, yun yung mga experience na talagang hindi ko makakalimutan. Simpleng ano na rin yun, no? Simpleng bawi na sa pagod, di ba? Pero 15 ka nun. 15 or 16. Grabe. Oo, bagets, di ba? Habang yung iba tumotropa, ikaw nagpapahinante. At hindi niya kinahiya kasi 'di ba ang mga kabataan pag mga 15 jahe sa kanila yun. Dapat ang mga nasa mall ka or waiter pwede na eh. Pero pahinante kasi medyo dapat ang katawan mo diyan medyo malaki. Oo. Pero nag-waiter din ako sir mga ganong edad. Nag-waiter din talaga. Pinasukan din pala na yan. Mga catering dun sa Marikina, halos lahat na ikot ko din talaga sila. Sideline, as in, grind din talaga nung mga panahon na yun. Ano yung mga naiipon mo na yan? Sa mga iniipon mo ba o ginastos mo na pang inom? Pangkain lang. Yung iba nga, natabi pa sa pang inom kasi, noong time na yun, ligaw pa eh. Pero, yun nga, experience. At least partner, kumbaga hindi ka umabot dun sa tambay mode lang sa bahay. Oo, tama. Gusto mo talaga, bagets ka pa lang, grind na kagad. Kumbaga batak na kagad sa trabaho eh. Oo. Ano na yung sumunod pa ng mga trabaho dun bukod sa pagpapahinante, tas nag-waiter ka? Nag-waiter ako. Tapos, nag-aaral kasi ako. Puro public school din kasi yung mga pinanggalingan. Sinasabay-sabay mo yan? Pagbakasyon. Ito yung summer, pag summer. Pag summer. May extra may ano pa ako eh. May ano doon eh. May mga parang tahian ng bag. Nagtitrim pa kami ng mga sinulid. Ano to? Sa sapatos ba to? Sa bags. Mga MSE. Alam niyo yun. Tama ba ako? Ito yung bayad kunwari, piso, isang ganito. Yes, sa pares, ganun. Per piece. Baga parang 25 cents, isang kaya pagalingan kayo, pabilisan kayo mag-trim ng the more the merrier. Pero maraming sakit pera sa kamay nun ha. Pero sakit yun. Okay din talaga siyang experience. Eto na. So, nung nakagraduate ka na, anong course ang kinuha mo nun? Hindi ako nakagraduate ng college. Hindi. Okay. Actually, kahit high school eh. Drop out ako ng high school. So, bakit hindi mo anong nangyari? Nung na-drop ako nun, parang nagkaroon ng conflict sa school. Tapos, dahil nga, parang nawawalan ako ng gana pumasok, nagkakating-kating pa ako. Anong reason kung ba't mo ginagawa yan? Parang wala lang akong gana pumasok. Tinatamad. Tapos, minsan, gawa ng barkada na, gala tayo. Hindi ba to part ng pagre-rebelde mo dahil sa parents mo? Hindi ko masasabing rebelde kasi hanggang ngayon, hindi ko iniisip talaga yung naging sitwasyon ko sa magulang ko eh. Nabarkada ka lang talaga sa mga loko-loko? May makulit. Siguro, makulit. Tapos, nung na-drop out ako, nagkaroon ako ng chance sa, alam niyo ba yung ALS, yung Alternative Learning System? Oo. Yung mga out of school youth na mga hindi nakagraduate, sila yung nagbibigay ng chance na mag-e-exam ka lang nun, di ba? Oo. Gagawa ka ng essay, tapos pagka-qualified ka nun. Nung na-drop out ako, 4th year na rin ako eh. Sayang. 4th year high school eh. Sayang yun. May picture nga ako nung di ba parang gagraduate na. Mabot sa punto dito yata yun, ewan ko. Check natin sa live natin. Tapos yun. Alternative learning system yun. After nun, yun yung naging token ko para makapag-college naman. Kasi pag may ganun, parang consider as secondary. Tapos, nung nag-college ako, sa pamantasan ng Marikina rin. PLMAR. Public school. Nag-take ako as HRM. Yun yung trending nung time na yun. Dahil gusto mo lang matutong magluto-luto, ganyan. Tsaka yun yung pinakamurang course. Tapos, 2 years lang. May option ka dati na gusto mo 2 years lang. Tapos ilaladerize mo siya ng 4 years. So, 2 years lang siya. Yun. After no naman, dahil nga ako lang din yung nagsusupport sa sarili ko. Then, yung father ko, binibigyan ako. Tito ko, binibigyan ako. Parang hindi din siya enough talaga para
tawag dito, Matustusan lahat. matustusan ko lahat. Kailangan talaga, as in ako din yung gagawa. Nag-working student na ako nun. Ano nang trabaho mo noon habang nag-aaral? Nag-ano pa ako sa Greenwich, fast food. So, nag-fast food crew ako sa Greenwich. Habang nag-aaral ako, nag-work ako. So, nag-work ako ng gabi. Sa umaga, mag-schooling. Mag-aaral. So, Ayun lang, di patang-pataka na noon. Mahirap talaga Naghahanap din ako dati ng mga outlet noon kung paano ko masosolve yung mga ganong situation. Pero since yun nga, kulang din talaga yung yung wala akong parents talaga din. Kaya parang naghahanap ako sa iba. So naghahanap ako ng gano'n. Ang hirap ng gano'n, no, na sa sitwasyon na ganyan. Well, yung parents yung gabay ba ng magulang. Kaya hanga ko parang aga mo na naging independent. Oo. Naging independent ka. Yun yung doon Kumbaga kinamulatan niya na eto sa edad pa lang na gano'n Iba nang yun yung normal sa kanya. Oo nga 15, 14, ano ka na kaagad no? Eto na. So after nung lahat ng pinagdaanan mo na hindi ka naka-graduate, eto naman, ipasok natin si Mrs. Saang parte ng buhay mo nakita si Mrs. noon? So, ayun. Nandun na ako sa point na nag-aral ako, di ba, ng college. Then, nag-working student. So, nag-fail din ako dun. Nung nag-fail ako dun, so, balik out of school youth ako. Patay. Out of school youth. That time, yung misis ko kasi, SK Kagawad siya ng katabing barangay namin. So, classmate ko din siya nung high school, kaya kilala ko na din talaga siya. So, nung nakilala Destiny. Oo. High school. So, nung nakilala ko talaga siya, ako yung unang nag-approach sa kanya. Tapos yun, niligawan ko. Yung normal na tradition kung paano manligaw. So, niligawan ko siya, tapos naging kami. Noong time na yon tambay. So, puro barkada din ako. Ambisyo ko din dati, naninigarilyo. Walang inom. Pero hindi naman umabot dun talaga sa point na mga malalambisyo. So, dahil nga kahit papaano nga, sabi ko nga, yung mga guardian ko, okay din talaga. Maayos talaga sa akin. Tapos, nung nakilala ko na siya, dahil nag-yosi ko, ayaw niya nag-yosi ako Ayaw niya nag-yosi. Tinataguan ko pa ng yosi. Sabi ko, di ako nag-yosi dito. Ay, nagpupunta siya sa amin. So, nakikita niya, minsan may mga lighter ako doon. May mga filter pa. Lahat nga ng tropa ko, nagamit ko ni. Sabi ko, hindi, kay Kalaganto yan. So, nagamit ko siya Ngayon, umabot sa point na lagi niyang sinasabi, kung hindi mo babaguhin or tutulungan yung sarili mo, paano ko? Parang tinatanong niya, paano na nga siya. So, siguro, naisip ko rin talaga sa kabilang banda na mas matutulungan ko rin talaga yung sarili ko. Siyempre kapag ayaw mo ring mawala yung isang tao sa'yo, gagawin mo din lahat. Tama. So, unti-unti, in-improve ko din talaga. So, yung disiplina, in-apply ko talaga sa sarili ko. So, simula nun, di na ako nag-yosi. 2013, hanggang up to now. Di na ako yung pag-inom? Yung pag-inom, siguro moderate na lang din. So, yung okasyon lang, may okasyon lang. Sobrang layo na dun sa naging lifestyle ko nung talagang kabataan ko. Tapos, yun, tawid tayo dun sa nakasama ko na yung misis ko. Out of school youth ako. Oo, di ba? Parang iisipin mo, yun din bilang babae, kumbaga, ano yung nakita sa'yo ni misis? Di ba? Tsaka hindi, bukod pa dun, yung parents niya. Oo, yun ano yung sabi nakakatakot. Sa'yo? Exactly. Kasi paano mo yung sarili mo dun? Anong mapapala ng anak nila sa'yo? Yun din talaga paano mo nilaban? Yun din talaga yung naging drive ko kung bakit naghanap ako ng kung para patunayan ko sa kanila na hindi karapat dapat din ako diyan. So nagkaroon ako ng chance sa TESDA. Okay. So ito na yung trainings ng ng barista course. Since hindi nga ako nakagraduate, nag-fail ako nung college ako. May sumalo na naman na TESDA. So yung training na yun na yung barista. So doon na rin nag-start yung yung journey ko talaga sa coffee. So doon ko talaga nakilala lahat yung accessories, kung ano yung equipments. And so kami na nun. And after nun, nagamit ko yung mga knowledge and skills doon sa TESDA na nagamit ko siya sa work na talaga, yung proper work. Nag-apply ako ng work as barista sa McCafe. Nag-abroad ka ba?
Yes, nag-abroad ako. Pero bago ako mag-abroad, may mga barista experience talaga muna ako. Sa Pilipinas, kailangan yun no? Experience, no? Bago ka mag-abroad, no? Dati ganun May credentials ka dapat. So, yun. Yung barista na ako ng McCafe, dahil girlfriend ko na din siya noon, hindi na nauubos yung pangarap ko Lagi kang may parang inaay na, ito, kailangan ganito na ako. Kailangan next, ano ba yung next stage ko? In-aim ko mapunta sa Starbucks. Maging barista ng Starbucks. Kaya naging barista ako ng Starbucks. Yun, nag-resign ako doon. Pero maayos naman yung resignation ko. So, punta ako sa Starbucks. Then, nakita ko rin doon talaga yung ganda ng mga knowledge and learnings na ibibigay sa amin. Totally na-educate kami doon pagdating doon sa coffee. So, yung aral ko sa TESDA, mas na-emphasize pa lalo nung nakapasok ako sa mga commercialized coffee na mga katulad nun. Simula na hanggang sa nagkaroon ka na ng business? Hindi pa, sir. After nun, sabi ko nga, yung pangarap ko tuloy-tuloy pa rin. Ang naging usapin naman dun sa circle namin, dun sa loob ng Starbucks is going abroad. So, ito yung naging decision din kung bakit sila, may mga nauna sa akin na nag-work abroad. So, ako, parang nag-isip din ako na, ito, okay din, testingin ko din kaya ito. Nag-work naman din ako abroad. Ilan taon ka doon na trabaho? Unang work ko sa Saudi, Riyadh. So, ako doon, almost 2 years mahigit. Finish contract. As barista rin sa, barista waiter sa Italian restaurant. So, after nun, uwi ako dito sa Pilipinas after contract. Then, nagpakasal kami ng wife ko. Ayun. Nakiipon ka na. LDR pa kami noon nung buong 2 years na yun. So, eto na yung start ng journey ninyo. Yes. Ninyong dalawa. At dahil dyan, partner, gusto nating malaman. Kasi eto na yung papunta na kayo sa pag-conceptualize nung negosyo di ba? Imbitahan naman natin si Mrs. ngayon, partner, no? Para malaman natin ang kwento ng tagumpay. Eto na. So, pag-uwi mo, kinasal na kayo ni Mrs. Oo nga Ayan, magandang hapon. Hello po. Yeah, hello. Yan. Okay. Alright. So, eto na. Curious kami, paano nyo na simulan tong, eto na yung coffee journey ninyo. So, nagpakasal kayo, tapos? Nagpakasal muna kami, then may next chapter pa yun. Nagpunta pa ako ng Dubai. Okay. So, bumalik. Since nung nagpakasal nga kami, syempre, nag-start kami. Hindi din namin kaya pa talaga kaagad na bumukod, gawa nga ng lack of finances. So, kailangan ulit talaga naming mag-move forward sa kung ano yung decision na dapat namin gawin. So, naisip ko nun, since galing nga din ako ng Saudi Arabia, so, tinry ko naman na mag-work sa Dubai. Nung nakapag-work ako sa Dubai, yun, barista din. Barista din. Barista din talaga. As in coffee. Naka-align talaga ako dun sa kape talaga. Oo. So, 2 years din ako mahigit sa Dubai. Biglang nag-pandemic. Year 2020. Before pandemic, kasi dahil nasa Dubai nga ako, nakapag-bakasyon din siya ron. So, nakasama ko siya. So, sumunod ka din? Sumunod siya. 2019. Okay. So, magkasama kami sa Dubai. Bago mag-pandemic, umuwi siya para magbakasyon. So, to visit din yung mother niya, siya yung brother niya. Nagbakasyon. Hindi na nakabalik kasi nga nag-pandemic. Nag-lockdown na So, naiwan ako mag-isa. Naiwan ako mag-isa dun sa Dubai. And dahil nga lockdown, no work, no pay, hindi naman titigil din yung mga bayarin namin dun. Tuloy-tuloy yan. Yung renta sa bahay, and syempre yung mga pinagkakautangan pa sa Pilipinas. So, kailangan talaga mag-isip ng way kung paano magkakaroon ng income. Paano diskarte ginawa mo? Kasi ang hirap yun dahil pandemic. Hindi ka makalabas. Oo. Anong diskarte ginawa nyo? May nakita ako sa internet ng used Chromebook. Ito yung laptop. Used Chromebook. Ngayon, nung nakita ko siya, binili ko. Basically, binay and sell ko siya. So, pinlip ko siya. Nabili ko siya. Then, parang 200 dirhams like that. Tapos, binenta ko siya ng 250. Kumita ako ng 50 dirhams. Nung time na yun, nagustuhan ko yung feeling na yun. Yung parang, okay to. Okay pala yung ganito. Malaking balik Malaking balik. Tsaka parang diskarte siya nung time na yun. Kasi pandemic nga at kailangan namin ng income. Ngayon, bumili ulit ako. Naghanap ako sa internet ulit sa Dubai. Dagdag ko lang. Sa Dubai kasi parang may may parang website doon na, alam niyo yung
parang OLX dati dito. Okay. Nakwento rin sa akin ng kaibigan ko yan. May ganun doon na makakapili ka ng mas mura. Yes, Dubizel naman sila. Ngayon, dun sa Dubizel na yun, yung website na yun, pwede kang mag-post doon ng mga kahit anong gusto mong itinda. Then makikita ng mga nasa nearby mo. So, dun ko siya pinopost. Hanggang sa bigla ko na lang inisip na hanapin kung sino talaga yung source nung nagtitinda nun sa Dubai. Rerekta ka na. Kasi never heard siya talaga eh. Pag una mo siyang narinig, yung Chromebook. Ano yung Chromebook? Ngayon gumagawa na ako ng mga video ng low class, yung mga cellphone dati na ang labo ng camera, pero pinipilit ko talaga siyang videohan para lang ipakita sa tao na ito yung tinitinda ko. So, ito yung specs nun. Patawid pa lang ng live selling to noong time na yun eh. So yun ang naging diskarte ko. mo. So, Captain Chromebook yung pangalan ng page nun eh. Kumbaga from doon, nakaipon ka na. Nakaipon kami na mabayaran yung mga utang-utang. Then natutuwa na kami dun sa ginagawa, dun sa nangyayari na di namin namamalayan na negosyo na pala yun. So, ngayon, kulang pa rin eh. Kasi wala nga siya, hindi siya makabalik eh. Hindi siya makabalik eh. So, yun na yung deciding factor ko na may pera naman kami noong mga time na yun. Pero parang hindi ko ma-enjoy kasi nga wala siya. Tapos, sa social media, medyo stressful din kasi ang daming namatay sa ganito, ganyan, noong panahon ng COVID, di ba? So, ayokong maramdaman yun, kaya sabi ko, uwi na ako. Kung ano man ang kahinatnan natin dyan, at least magkasama tayo. Kasama ang pamilya mo? Oo, kasama ko siya. So, umuwi ako ng Pilipinas. And, ayun, magkasama na kami. Siyempre, hindi pa rin naman matatapos yung buhay doon. Dahil nga iniwan namin yung business namin, yung Chromebook, yung pagtitinda ng ganun. So, parang back to zero ulit kami. Hindi naman totally back to zero, pero masasabi ko kasing hindi talaga enough din yung funds nun, yung ipon namin para i-sustain yung mga susunod na chapter pa namin. So nung kasama ko siya, nandun ako sa Pilipinas, sabi ko, bakit di tayo gumawa ng business din dito na kung ano kaya magandang itinda natin dito. Hindi ko na din nilayo eh since barista ako. Sabi ko, coffee na lang tinda natin. Nandiyan ka na sa linyahan eh. Coffee shop na lang. Ano to, random day lang naisip ninyo? Random day kasi pressure na din nung time na nauubos na yung pondo namin. Ubos na eh. Kailangan talaga gumawa kami ng paraan para magkaroon talaga ng income. So, nung time na yon, sabi ko sa kanya, barista naman ako, magtinda na lang tayo ng coffee. Challenging sa part namin nung time na yun kasi year 2021, hindi pa ganun ka expose yung coffee. May mga coffee shop. May pwesto na kayo ito o sa bahay lang? Ito yung garahe lang. Sa inyo mismo? Sorry, nakipwesto lang kami dun sa tito ko. Yung tito ko kasi may tindahan siya, sari-sari store. Sa tapat nun yung bakanting space. Naglagay kami ng lamesa dun. Maliit na lamesa yung parang monoblock. Galing sa bahay lang. Galing sa bahay. Ngayon, kung ano yung mga gamit namin sa bahay, kasi wala rin, yun lang ginamit namin. So, 500 pesos nga lang yung nilabas talaga namin dun. So, ang daming di makapaniwala. 500 pesos ang kapital nyo? Ang binili lang namin dun sa 500 pesos, yung basic lang, yung mga cups, yung mga coffee beans. Yun lang. Tapos, since wala nga kasi kaming kasiguraduhan dun sa gagawin namin, so yun lang yung kaya namin. Magkano binibenta nyo per coffee? Nag-start kami 79, gano'n. 79. So, tapos ang ano nyo, 500 yung 500. Tsaka hindi na namin masyado siyang yung costing. Wala, basta sabi ko, magkumita lang tayo ng 20. Tapos sabi ko, pag nakabenta tayo ng 10 cups, okay na to, may pangkain tayo. Parang survive. Hanggang sa di namin namamalayan na unti-unti nakikilala na rin kami. Siguro sa tulong ng social media. Kayo lang dalawa ang natitinda. With the help of my brother-in-law, pati yung si mother ko. Si madam, anong maroon na rin siya magtimpla? Tinuruan mo rin? Nung halos umabot sa punto na nag-deliver kasi sinagad kasi namin talaga yung opportunity. Pag may gustong magpa-deliver, kailangan i-deliver natin. Basta wala kaming tinanggihan na lahat ng... Within Marikina ba yan? O may outside Marikina pa kayo na... Pag outside Marikina, gumagamit na kami ng mga courier. Pag talagang gustong-gusto nila. Pero kapag nasa perimeter lang namin, kaya namin. Hanggat kaya kong may bike pa ako dati nun, binabalik namin. Service nyo? Yes. Tapos mumotorin namin, ganun. Siya naiiwan, siya nagtitimpla, kaya natuto siya magtimpla. Okay. So, hindi tayo pwedeng mawawala ko tapos patay itong negosyo. Kailangan mawala isa sa ating buhay to. Kaya pa rin gawin.
So, tapos ayun, hanggang sa tumagal na hindi kasi namin talaga siya tinigil eh. Lock-in kami for 2 years. Usapan namin yun na tabla lahat ng yaya ng Walang mga events. Walang mga events na tropa. pupuntahan. Kasi kailangan namin mabago yung cycle ba. Buti nagkasundo kayo sa ganun, ano? Kasi Yes. isa yan sa napakahirap iwasan, Correct. partner, yung mga yaya. Tsaka syempre, yung Hindi ba mga gala. sa edadan pa rin nila. Oo. Di ba? Andiyan pa rin yung gimmick eh. Ano na kasi parang yun nga, ayaw na namin balikan talaga yung mga na-experience namin. Hirap talaga umabot dun sa point na walang-wala kayo. Paano ito? Di ba, nakilala na tong coffee shop ninyo. Siyempre, may mga pagsubok dyan eh. Ano yung struggle ng business? Sinubok talaga kayong dalawa. Siguro, hindi lang struggle, learnings din sa amin. Last year, 2024 yun, July, nagkaroon ng bagyo sa Marikina. So, hindi namin expect na babahain yung isang branch namin. As in, walang natira dun sa gamit namin. Pero, talaga? as in, lahat. Hindi ko sure kung na-send ko yung video, pero as in yung ref namin, lumubog. As in, wala natirang gamit sa amin. Ganon. As in, nag-back to zero kami. Pero, learnings din sa amin yun. Doon din nagkaroon ng parang cooperation sa lahat, sa staff namin, sa amin na, hindi, kaya natin to. Matatayo natin ulit to. Kasi kung bigyan tayong challenge ni Lord na ganito, alam ni Lord na mas matibay na tayo sa susunod na araw. Baga, mas Yun. naging positive talaga. Hindi namin siya kinonsider na na pagsubok. Oo. Baga, hindi namin siya inisip na problema. Challenge talaga siya. Level up lang, parang gano'n. Level up. Baga, may purpose eh. Magandang mindset yun, no? Nag-level up lang. Yun ang maganda rin nagpalakas ang loob nila eh. Kasi kung ibang ganyan, mawala na ng pag-asa eh. Ihinto na. Kasi back to zero ka na naman eh. Ang hirap pag gano'n ng mga gamit, di ba? Tsaka yung pwesto pa na binabayaran mo. Tsaka sa part din namin, may mga staff na kami nun, may mga barista. So, ilan ang staff ninyo nun? Dati siguro mga 8. Malo na. 8. Kasi ano na siya, yun yung second branch namin eh. Second branch na binaha. Tawag dito, hindi pwedeng itigil eh. Lalo na kapag yung, syempre, may contract sila sa amin. And may family din kasi talaga sila. So, kailangan talaga na ituloy. So, hindi na namin laban ng dati, dalawa lang kami lang. Ngayon, ang dami namin eh. So, kailangan talaga maayos talaga namin siya. Ma-set up namin siya ng maayos. So, yun lang din naman siguro yung pinagpapasalamat namin dun sa mga nangyari sa amin na struggle. Ginawa namin siyang inspiration talaga. Ginawa namin inspiration para hanggang ngayon, ito, nagtitinda pa rin kami. So, di pa rin tumitigil. Standing pa din. Still. Iba ang partner, no? Kapag kunwari, meron ka rin katuwang. Tama. Diba? Kapag kasi yung ikaw lang rin mag-isa, tapos yung walang naniniwala sa'yo, meron bang mga doubters sa buhay nyo? Yung tipong, wala na yan, hindi na ba't pa kayo nagkakape? Palos na yan. Or nag-usap pa kayo? Actually, ako kasi, since na nakilala ko siya, naniwala ako sa kanya. Ganon. So, parang lahat ng sinasabi niya, parang nabivision niya, sinusupport ko siya. Kasi, like, sinasabi lang namin na hindi, after 4 years, 5 years, makikita na tayo sa Facebook, sa ganyan. So, parang minamanifest lang namin. So, sabi ko, sige, lahat ng gusto mong gawin, susuportahan kita. Same din naman siya sa akin, ganun din siya sa akin. Suportahan talaga. So, wala kayong pakialam dun sa mga, nagda-doubt. Well, hindi talaga namin siya tinignan eh. Parang aware kami talaga, doon una pa lang, dahil nga, di ba, nung nasa Dubai kami nagba-buy and sell ako. Pag nasa parang world ka nung buy and alam sell. mo na kasi may idea ka. Alam mo eh, may part doon na, hindi, basher lang to. So, wala naman siyang maitutulong. So, nung nagbi-business talaga kami ng coffee, even nga tumingin sa ibang mga coffee shop, kung ano yung trending, hindi eh. Talagang mind your own business kami. Sabi ko, yung diskarte natin. Diskarte nila yan. May question ako, tulad ito mga sa business, no, partner. Ikaw ba, kayo, yung iniisip nyo, diba, nag-business kayo ng kape, alam nyo na kagad na, yayaman tayo dito. Nung una, naisip mo ba yung gano'n na, tuloy ko to, hindi ako Yung una kasi, nung unang araw unang first day talaga namin, ang bumili 2 lang. Yung isa kakilala namin, yung isa tawag dito, brother-in-law ko pa. So 2 lang talaga. Ngayon, the next day, syempre, tumesting ulit kami. Pero nung unang araw na yun, sabi ko na din sa kanya na hindi, improve natin.
bukas, times 10 na yan, times 100 na yan. So, mas tinignan ko siya ng ganun. And the next day, yun nga, may customer na nagsabi na, ang sarap ng coffee nyo. Malayo pa yung mararating nyo. Yun, hanggang ngayon, pinanghawakan namin yun eh. Yun yung gasolina namin talaga sa araw-araw eh. Kaya mas pinagbubuti namin yung ginagawa namin. As in, niyayakap namin lahat ng department or kung ano man yung ginagawa namin ngayon. Kasi ang hirap din kasi ang dami nagkakape, nag-business Totoo. ng coffee. Paano Sobra. ano yung difference? Ano yung mas masarap ba to? Ganyan. 'Di ba? Ano ba tumikin din ba kayo sa ibang mga may business din? May ganun, may time Parang na tumigil ito, kami. kasi may ganun, ang business, may mga may-ari kasi ganyan, parang pupunta ka sa ibang shop, titikman mo kung ano yung mas kaya mo pang improve. Ginagawa nyo rin may yan. part na nag-explore kami. Siyempre, may pinaka dito talaga sa industry namin eh. Pero hanggat kaya naming maging best dun sa version namin, yun yung ginagawa namin. So, ini-improve, tinututukan talaga din namin dito yung product, saka yung customer service. Iba din kasi kapag may malasakit ka dun sa ginagawa mo eh. Lalo dun sa brand, nararamdaman ng mga customer nila eh. May puso, yeah. kumbaga. Okay, eto na, kailan nyo naramdaman na parang, uy, this is it? Ano bang tawagan nyo sa isa't isa? Love. Love. Pares kayo. Oo nga. O, di ba? Pag love talaga, umasenso yan eh. Eto na. Kaya mayaman din to eh. Charot. Kailan nyo naramdaman na love finally? Nararamdaman na natin. Nasa rurok na tayo ng tagumpay. Eto na yun. Malayo pa talaga eh. Pero, yung medyo umaalwa na yung buhay. Hindi na masama talaga dun sa, syempre, nag-umpisa kami sa lamesa. Oo, sa garahe. Sa garahe, hanggang sa naging ganito. Kaya masasabi namin na hindi na rin masama na ngayon, nakakabili na rin kami ng mga gusto naming mga gadget or nakakapunta kami sa mga gusto naming puntahan, nakapag-travel kami. Kasi investment ninyo, yung magkaroon pa kayo sa probinsya. May mga, kahit papano, may mga napundar din kaming mga... Sa kape lang yan, ha? Sa coffee lang din talaga. May pera sa kape. Oo, may pera sa kape. So, kayo pareho, talagang yan na yung pinaka bread and butter ninyo, kape. Yes. Diba? Yes, yun na talaga. Ilang, pwesto nyo sa ngayon, meron kaming 3 branches around Marikina. Ang bilis lang din, partner, no? 4 years. Tapos ilan yung mga staff nyo? Sa isang branch, ilang sa isang branch, kasi may branch kami na open 24 hours eh. So, mahirap din yung pag 24 hours partner, ha? Yung iba, hindi kinakaya yan. Babayad kayo ng pwesto eh, di ba? Yes. So, yun. Ilan ang tao nyo doon? Bali nasa 5. So, rotation naman shifting, din sila. Kasi may pang madaling araw. So, part din yun ng mga isa sa naging learnings namin kasi di naman talaga kami negosyante. So, inaral din namin paano mag-manage ng tao. So, ang dami namin talagang pinagdaanan. Siguro yung ibang mga nakakakita sa amin, kala nila, ganito kadali. Parang ang chill nyo lang ang chill lang. Pero, totoo pag titignan kayo kung babasahin mo talaga yung nasa libro namin, sobrang daming page. As in, pagmulat ng mata namin, yung negosyo talaga iniisip namin. So, parang sabi nila, 'di ba, pag yung negosyante ka, mas madami kang time. Nung wala ka na sa office, pero parang para sa amin, yung pagiging negosyante talaga pala yung hindi mo masasabi yung oras. Kasi kami pagising namin, anong gagawin natin? Bago tayo matulog, anong gagawin natin? Parang alam mo yun, pinaplano na namin lahat eh. Nasa bahay pa rin, nasa bahay na kayo, yung pa rin ang iisip nyo. May time nga na matutulog na kami. May maisip kaming idea. Babangon kami. Bubukas kami ng laptop. So, ayusin namin. So, ganun talaga namin tutukan yung ginagawa namin. Siguro, kaya din thankful kami sa mga customers namin, mga loyal customers namin na bumabalik at bumabalik. Siguro, yun din yung naging resulta nung ginagawa nga naming malasakit tsaka yung pagmamahal dun sa ginagawa. So, bumabanda talaga siya. Yun. Eh, di ba ikaw? So, nung natayo nyo na yan, okay na, no? Established na yung nyo, coffee shop. Nakabisita na ba dun yung nanay and yung tatay mo? Ngayon okay naman kami, yung mga parents ko. Okay naman kami. So, nakapunta din sila dun sa mga coffee shop namin. Nakatikim din sila ng mga coffee namin. So, wala naman akong galit, tampo, or ang sarap rin sa pakiramdam nun, partner, kanila. No? Anong unang sinabi sa'yo ng parents mo? Siyempre, nakita nila, wow, big time na tong anak ko hindi kasi kami hindi kami yung parang showy gano'n. Pero alam ko sa mata nila na proud sila. Sa kinikilo sa'yo, sa paglalambing. Kasi, dagdag ko lang din, yung concept kasi din ng Walsi, yung Walsi Coffee. Yung Walsi kasi,
ano ko siya tribute ko siya sa lolo ko yung Ba't Walsi. Ba't nga Walsi? Ano yun? Pangalan ng lolo ko, Wenceslao. Pinagensi mo yung datingan Walsi. Nung time niya, may tumatawag na sa kanya Islaw. May bumabaliktad na din, may Walsi na din tumatawag sa kanya. Ngayon, nung kino-concept namin to, sabi ko Walsi Coffee na lang para ka-rhyme nung coffee. Tapos, yung tagline na El Paborito, ako kasi yung pinaka-paboritong apo nun. So, doon mo yung dinuktong Walsi. Nice, Paniguradong masaya ang iyong lolo. No? Kung may message ka sa lolo mo, ano yung sasabihin mo sa lolo mo ngayon? Message ko sa lolo ko, ang mga hilig lang kasi nun, mga chocolate, mga gano'n. Siguro, ako nandito ko ngayon, Tay, kahit papano, medyo magaan na kumpara sa dati. Yeah, so, malabo na tayo maghirap ngayon hanggat may diskarte. Ayun naman. Happy si Walsi ngayon. No? Tsaka, tuwan-tuwa rin ng parents nito Oo. ng parents mo sa kanya kasi nakikita na pinatunayan mo Totoo, di ba? Mahirap ba? Nahirapan ka ba dun sa part na, syempre, papakilala mo siya, tapos ngayon, di ba? Actually, nung nagsama na kami, ang nakilala na lang niya is yung mother ko. Kasi yung father ko, high school pa lang ako, wala na din. Okay. Pero yung kuya ko, yun din yung para tuba yung tatay ko. So, parang hindi naman ako nahirapan na ipakilala siya. Kasi, nag-vibe sila kagad Tsaka yun nga, nagbigay siya ng proof na kaya kong iangat yung sarili ko, kaya kong dalhin yung anak niyo, kapatid niya yan. So, sabi ko sa kanya, naniniwala siya, lalo na yung mother ko, laging siyang, parang naging anak natin talaga siya nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami. So, lagi siyang sinasabihan na, ganito yung gawin mo. Parang, lagi din siyang nakasupport sa amin. Kumbaga, yung nanay talaga na parang hinahanap ko dati, naramdaman ko sa nanay niya. So, hanggang ngayon yung support nun iba pa rin. Iba pa rin. Tsaka syempre iba na dating kung ako si Kevin nakaganon ako. Look at me now. From bulakbol noon, di ba ngayon? Di ba? So isa rin yung patunay, partner, na hindi lahat ay matatawag nating monster-in-law. Yes, totoo yan. Dahil nga yung kanilang love story, sumuporta yung nanay at tinuring na parang sariling ina. No? Tsaka ang natutunan ko sa story nila, hindi about business din Yung kung paano niya patunayan na mahal naman niya si Mrs. niya sa magulang niya. Pinakita niya na kahit undergrad ako. Yung drive nandoon. Pinatunayan niya. Dahil dyan, nandito naman sila, hinga natin sila ng mensahe para sa isa't isa. Yan. So, unahin muna natin si Mrs. niya. Anong message mo kay Kevin? Love! So, sa akin, syempre, message ko kay Labi, lagi natin pinagpe-pray yun na mas galingan natin, syempre, unahin natin yung health natin. Then, kasi pag tayo okay, mas madami tayong matutulungan. Diba? Yun lang. Kirisa. Ako, message ko is, yun lang, yung suporta natin sa isa't isa, mas pagtibayin pa natin at pagitnaan palagi tayo ng pag-ibig sa mga desisyon na ginagawa natin. So, mahal na mahal din kita habang buhay. At ito naman, meron pa tayong hiling sa kanila. Yung message ninyo sa mga tao ring na nagpapakasakaling maging big time din, at makilala mga nag-umpisa sa business. Ano yung pinaka mabibitaw mong salita o sikreto sa mga katulad nilang magbi-business? Siguro sa mga nagbe-business na tutukan nyo lang din talaga yung produkto at yung serbisyo nyo. So sa produkto, pasarapin nyo yung paninda nyo. Taas nyo yung panlasa, yung standard nyo sa panlasa. And yung serbisyo nyo, hanggat kaya nating ibigay yung 100%, mag-all out tayo ng service, extra effort, extra mile. For sure ako yung satisfaction guaranteed yun kapag yun yung in-apply nyo So yun lang siguro yung mabibigay kong advice na feeling ko naman is talagang gagana sa lahat. Sa akin naman, kung may naiisip na kayong plano, execute nyo kagad. Huwag nyong iisipin na wala kayo nung gantong bagay kaya hindi kayo makapag-start. Madalas kasi ganun Katulad namin, nag-start naman din kami sa kung ano lang yung gamit namin sa bahay. Hindi namin inisip kung ano yung wala So siguro isipin nyo lang na along the way, magkakaroon kayo niyan
So, aralin nyo lang kung ano yung mga dapat nyong gawin para magkaroon kayo nung gamit na yun. Yun. At ang tumatak sa isip ko, may pera sa kape. May pera sa kape. Totoo. Diba? Ano ba mga plano nyo niyo? Sa future, future plans? Yun, balak namin mag-expand pa. And actually, plano din namin magkaroon ng Walsi Coffee Academy kung saan magkakaroon kami ng free training sa mga gustong mag-coffee business din. Syempre, lalo na yung mga gusto pang mag-start as giving back din kung saan kami galing, diba? Isa yun sa mga solid na plano namin, yung Walsi Coffee Academy na magawa talaga namin hopefully sa mga darating pang panahon. At tingin namin makakatulong din kami doon sa iba na gusto talagang mag-startup ng coffee business at mga aspiring barista. So, sharing is caring pa rin naman talaga. Mas maraming blessings pagka mas maraming share. Yun. So, sana, yung mga panggadri natin na nakikinig ngayon, maging ganito kasigasig, partner. Yung talagang push na push sa life. Kapag may gusto ka, gawin mo. Kahit na 500 lang yung pera mo, partner. Tututukan mo talaga no? Sa business talaga. Kaya, kung mag-umpisa ka pa lang, ikaw muna ang ikaw muna magsakripisyo Ikaw muna. Para wala din talagang walang shortcut. Walang shortcut. Tsaka alam mo. Diba? Alam mo lahat. Correct. Experience ba? Iyan ako. Okay. At dahil dyan, maraming salamat sa kwento ng inspirasyon at tanggapin nyo ang parangal ng paghanga at pagkilala kay Kevin Ralph Samson para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong July 28 ng 2025, ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat DJ Jimbo and yours truly DJ Sheena. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Energy salamat. At baka meron kayong mga gustong pasalamatan i-promote nyo na yung inyong coffee shop. So, ayun. Gusto ko lang batiin syempre yung mother ko na nasa bahay nanonood. Hi, Ma. Mahal na mahal ka namin. Thank you. And syempre dun sa mga friends ko na nakasupport. Kuya Isaac, hello. And syempre sa mga nausis ko na nag-support din. Ayun. So, ayun, halos lahat naman na nabanggit na din niya. And so, binabati ko din at nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik sa Walsi Coffee, sa Marikina. So, yung mga nabuo naming community. So, asahan nyo na mas gagalingan pa namin at mas pasasarapin pa namin yung mga paninda namin para araw-araw tayong masaya. Yes. Walsi Coffee. Saan natin matatagpuan? Matatagpuan nyo kami sa E. de la Paz Street, San Roque, Marikina City. Meron kaming 3 branch sa Marikina. So, nasa Marikina naman. Kita mo siya sa Waze, sa Google Map. Facebook page din namin, Walsi Coffee, ganun din yung Instagram namin. So, kita-kits tayo dun minsan, tambay tayo. Ayan. Ano yung Facebook page nyo? Meron kayo, di ba? Walsi Coffee. Actually, din kami, nagki-cater din kami ng mga events and parties. Alam mo, madali rin tayong kausap Alam mo na, pare, sa Pasko, Sige, salamat sa inyo, Maraming salamat. Thank you po. Thank you so much. Kevin, Risa, salamat. Maraming salamat po. Okay. Sinasabi ko, partner, di ba? Isa na namang nakakabilib na istorya ang ating na-experience na naman ngayon, partner, yung Monday, no? Oo, gusto natin yan, yung mga nagsisimula pa lang, partner, tapos biglang boom! Pak, ganun. Diba? May pera sa kape. May pera sa kape. Kaya nga sa mga panggapo natin sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. At partner, magbabalik tayo mamaya. Partner sa ating mga pabati. Correct. Ayan. Kaya chill lang kayo dyan, At meron pa tayong mga mababating may birthday ngayong araw. Sige, mamaya mga pangga. Yes! At dahil dyan, kape-kape muna kayo mga friends. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo-licious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Believable Stories. Na same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, mong sabing radyo. Sabihin mo! Jim Shi. Jim Shi.